praise the Lord that God is raising up ministers, no? Not just musicians, not just prayers and prayer warriors or intercessors, but preachers as well, because we are commanded to go and preach the gospel to all nations. And it is my joy and my joy to introduce to you our speaker. Sabi niya, bakit kailangan mag-introduce? But of course, kasi it's your first time to stand, no? And through the short years that she has been with us, we have seen how she has started, how she has questioned, how she has doubted until she fully believed. And until such time that she committed herself and committed it fully. And I praise God kasi she is one of the product of this ministry. That through each and every one of us, through this ministry, some are being raised up to be the people that God wanted to be. And I would like to call in, you make a wild guess? What did you, Brother Jerome? Okay. Someday. Shaksha. Okay, I would like to welcome Sister Eds. Amen. Amen. Praise the Lord. Nakakakaba naman. Kuya, so kanina pa ako kinakabahan. And ayan, magandang gabi po sa ating lahat. And praise the Lord that we are here to praise our Jesus Christ. Amen. So, isa na rin po akong magti-testify na ang text ni Sister Pearl ay nakakakaba. But actually, nung unang text niya, I'm so excited na replyan kasi ang expectation ko is, can you do cleaning after the anniversary? pero hindi ko pala, magpipraise daw po. So sabi ko sa kanya, ano ba yan, hindi ko alam mag-praise, utal-utal po ako. Pero sabi niya, you can do it, ask for the help of the Holy Spirit. So, nag-consider na lang po ako kasi we claim that we have the power of the Holy Spirit in our life. Amen. Amen. So, hallelujah. Praise the Lord. So, let us pray. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, Heavenly Father. Amen. Once again, thank you for this moment that we gathered to praise your name. Thank you for the strength, blessing at pag-asa namin at ipinagkaloob mo po sa amin. Thank you, Holy Spirit, for being there, giving me a power to share the Word of God. Yes. So Lord, I ask and pray that continue to illuminate us into your Word, that kung ano man po ang aming masasabi, O Lord, the listener will receive it, O Lord, at hindi lang po nila pakikinggan ito, but it will empower them to continue to praise your name in the mighty name of Jesus. Amen. 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 So, praise the Lord. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is encountering Jesus Christ and how He transformed our life. Amen. So, praise the Lord. Kasi, paano nyo ba na-encounter si Jesus Christ sa inyong buhay? So, kasi marami sa atin na sabi nila, Kristiyano po sila, pero hindi nakikita sa kanilang buhay. Naaalala nyo ba kung paano nyo na-encounter si Jesus Christ? Nung unang-una, kasi ako, sabi ko, Kristiyano ako, pero hindi nakikita sa aking buhay. Lagi akong nagsisimba, pero hanggang doon lang, walang pagbabago sa aking buhay. But praise the Lord talaga, kasi naging OFW ako. Naging OFW ako at dito ko nakilala ang tunay na Diyos na talagang makikita at mapansin ko din sa aking sarili na may pagbabago. Amen? Kaya, glory to God talaga na nag-OFW po ako dito at dito po natagpuan ang pagka-Kristiyano. Amen? So, pero nung una-una ko dito, hindi ko nagsisimba pa lang ako, hindi ko pa natagpuan yung the power of the Holy Spirit. Kung baga, kilala ko lang ang Panginoon. Pero when it comes to serving Him, there is no
commitment or there is no willingness na mag-serve ako sa Kanya. So, ang focus ko noon, sabi ko, thank you Lord, may trabaho na po ako, mataas na ang aking sweldo. Hala, matutupad na ang aking pangarap na yayaman po ako. Gagawa ako ng malaking bahay. Bibili ako ng sasakyan at magkakaligosyo po ako. Madadami pa ang aking pera at marami po akong matutulungan. Ganon ang pangarap ko before, pero lahat ng yun ay binago ng Panginoon. Sabi ko pa noon ay dadami ang pera ko, marami po akong matutulungan. So may plano po tayong maganda, pero hindi po naka-inline sa Panginoon. Kundo it's our own desire, di po ba? So praise God kasi kay buti-buti ng Panginoon na talagang nakikita niya kung ano ang nasa puso po natin. Dati sa Catholic po kami nagsisimba, and nauna sina Sister Yoli at Brother Richard dito, and may ka-flat po kami na si Sister Cheryl. Siya yung tiniteksa ni Brother Richard na pumunta po dito. Pero sabi niya sa akin na pupunta muna kami sa Catholic bago kami punta dito. So sabi ko, wag na, doon na tayo kasi gusto kong makita doon. Para minsanan na, sayang ang oras natin. So, ayan. So, dito nga kami pumunta. And, October 23, 2022 po yun. 2020. So, ayun. So, si Sister Pearl nag-picture noon. And, nagustuhan ko yung pag-preach niya, natututo po ako. And, naiintindihan ko. Kasi, doon sa Catholic, kumbaga, satisfaction lang sa aking sarili na nakasimba ako. Walang kasi makikinig ka lang, tapos lalabas ka. Parang walang nangyari, wala kang natutunan. And yun nga, pumunta ako dito and nagustuhan ko dito. Kasi I think na tama yung naririnig ko at tama nga naman at natatamaan talaga. So ayan, so praise God talaga. At yun nga, nung dumating ang 7th year anniversary, 2022 po yun. So, doon sa Jerusalem, trip yung anniversary natin noon. So, sumali po ako. At hindi pa ako nakasali sa music ministry. So, excited po akong makasali sa kanila before. Kasi, kasi noon pa, kunwari, nag-vlog po ako. So, excited po akong pumunta doon para mag-video at may i-post po ako. May i-post po ako sa aking YouTube. Yun nga, salamat na lang hindi ako nakasali sa music ministry kasi may time po akong mag-video. Pero, during the preacher ni Sister Pearl, wala kaming interest doon. Kasi ang focus ko is mag-video, pero lagi po kaming tinatawag na, dito muna kayo, mamaya na yan. Makinig daw po kami sa preaching. So sabi ko sa isip-isip ko, kaya kami subali dito para mamasyal, hindi yan ang aming pinunta, mamasyal. Sayang ang binayad po namin. Sa pakikinig lang, pumunta kami dito para mamasyal, sabi ng isip ko. Paulit-ulit na tinatawag kami ni Sister Lola na within group, makikinig daw po kami sa kay Sister Pearl. So sa pagkainis ko, tinutok ko lang talaga yung video ko sa preaching ni Sister Pearl. And sabi ko, kung mag-iya si Sister Pearl na i-post ko yung video na sa kanya nakatuto, edi salamat kasi hindi po masasayang yung gigabyte. kasi mahaba po yun. So, mahaba po yun. And nung tinanong ko po siya, hindi pa muna siya sumagot. Pero nung inulit ko, sabi niya, why not? So, grabe talaga yung saya ko kasi inisip ko na hindi po masasayang yung video ko sa kanya.
So, nung during the time na binibidyo ko po siya, hindi ko talaga naintindihan kung ano talaga yung sinasabi niya. Pero during na nag-i-edit po ako, doon nangusap na ang Panginoong Isa sa akin na nagtanong na ako na, who am I? Sino ba ako? Kristiyano ba talaga ako? Ano ba ginagawa ko? Saan ba ako nagpo-focus? Sabi ko sa sarili ko. So, hindi ko alam na, I cry a lot. So, gusto kong i-share kung ano yung nag-touch sa akin. Kasi malapit din naman ang anniversary po natin. So, it's just a reminder to each and everyone. So, the center of the message before is 2 Corinthians 5:17. Sabi niya dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So talagang kinopia ko talaga. Sabi niya dito, sabi ni Sister Pearl, the moment you realize and understand Jesus is Christ, is your Lord and Savior, and believe it, you will follow Him. The old life has gone, the new life has come. So you are in a right place. Are you in a right place, Sister Yuri? Sabi pa niya, whatever you heard, empower you, continue to empower yourself every day, every moment in your life. Continue to strengthen, enlighten, and encourage yourself to focus in pursuing what God given to you. Continue to read the Bible, hearing the Word of God, meditate God's Word so that you will always empower and enlighten others too. Amen? So, di ba napakaganda? Sabi niya, forget the past and focus on moving forward with Christ. Amen? So, napakaganda sa akin ito. Talagang dito po ako hinubog ng Panginoon and praise God na dahil lang sa pag-why-not niya ay naligtas po ako sa salita ng Panginoon. So, praise the Lord. Diba? So, praise the Lord na na-open yung heart ko na mag-focus sa salita ng Panginoon, makilala kung sino ang Panginoon na nagligtas sa aking buhay. Kasi talagang wala po akong, I know that Jesus Christ saved me. Paulit-ulit nga akong pinapatanggap. Pero I don't really understand. But because of this message na pinaulit-ulit na naririnig ko, my heart open. And I understand that how Jesus Christ died because of my sin. So praise the Lord talaga na na-realize ko na kahit pala na hindi perfect yung pagsisilbi mo or kahit utal-utal ka, but if the Holy Spirit will move unto you, it will happen. And you will empower, you will encourage, and you will focus to the Word of God. You will seek Him. You will pursue Him. Di po ba? So praise the Lord. Thank you. So noon pa, kahit noon, nare-reject ko pa rin. Kahit nagsisimba na ako dito, tapos na-realize ko. Sometimes, ang na-realize ko na my Lord is Jesus Christ. Sometimes, malakas ang tawag ng kaaway. So, talagang kailangan mo talagang makipagkaibigan sa mga Christian. Kailangan nakasurround ka. Kaya, glory to God kasi nabiyayaan po tayo ni Mamang Panginoon na sina Brother Richard at Sister Yoli. Kagaya ni Sister Yoli, talagang consistent po siya sa pag-send ng link sa akin na noon nire-reject ko. Na sabi ko, bakit pa ako makikinig dyan? Napapagod na ako, matutulog ako. Pati si Sister Bridget, ang dami kong rason na sabi ko, pagod na nga ako, makikinig pa ako, gabi na. Di ba, sabi ni Lord, magpahinga kayo kasi health is wealth. O di ba, so health is wealth. So, ganun po ako kadami. Maraming rason o rejection para hindi pagfokusan ang salita ng Panginoon. But
praise God because He is a faithful God. He is so good to each and everyone. So kahit gaano katigas ang ating puso, kaya niyang baguhin kung gugustuhin po niya. Amen? So, kahit paulit-ulit natin nire-reject ang kanyang salita, but dahil sa ating mga pansariling desisyon, andyan pa rin siya to welcome us if we surrender unto Him. Amen? So, praise the Lord. So, kagaya ni Saul na naging Paul. Amen? So, kilala po natin si Saul ay isang persecutor sa mga mananampalataya. Siya po ay magaling at matalinong tao. Di po ba? So, alam ang lahat ng law about ni Moses at pinag-aralan po talaga niya. Tignan po natin sa Acts 22, 3 to 4. Acts 22, 3 to 4. Sabi niya, I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city under Gamaliel. I was thoroughly trained in the law of our fathers, and I was just as zealous for God as any today. So, makikita po natin na napansin po natin na I. So, he is proud in herself. Talagang proud po siya na kilala ang kanyang sarili na he is a persecutor sa mga mananampalataya. The followers of the way. The followers of the way. Diba? Tingnan po natin yung this way. It is capital later. Nasulat. So alam po natin na the way is Jesus Christ na makikita po natin sa John 14:6. John 14:6. Sabi niya dito na, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. So talagang kilala nila si Saul na persecutor na talagang gusto niyang ipapatay ang mga Kristiyano sa Jerusalem. Kaya lahat ng mga Kristiyano ay natatakot sa kanya na ibahagi ang salita ng Panginoon. Kung kayo po ba ay na mayroon noon, kaya niyo bang kasabaan ni Saul? So ba, matatakot din po tayo. Mayroon nga, natatakot tayong ma-persecute dahil sa ating pananampalataya. Kaya walang nag-share ng gospel sa kanya. Kaya ang Panginoon na mismo ang kumausap sa kanya. Patuloy pa rin ang paghahanap ni Saul sa mga Christian para ipapatay ito at ikulong. Wala po siyang pinipili, babae man o lalaki. Gusto niyang ubusin talaga ang mga mananampalataya. Kaya ang Diyos na mismo ang nagpakita. Amen? So, tingnan po natin sa Acts 9:3-16. Amen. Praise the Lord. Sabi niya, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked, I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Amen. So, Jesus speak to Saul. Sabi niya, I am Jesus whom you are persecuted. Whom you are persecuting. Amen. So, tinuturuan po na niya tayo dito sa verse na ito na kung pinipersecute mo ang kapwa mo mananampalataya is si Jesus ang pinipersecute mo. Kung kinikriticize mo ang iyong kapwa mananampalataya, si Jesus ang kinikriticize mo. Di ba? Di po ba? So, minsan hindi po natin i-expect na hindi lang dito church, but lahat ng church ay ma-experience natin ang persecutor,
criticizer, corrector, but still God is, kung tama yung nasa puso po natin, God will always stand with you. Di po ba? So, talagang ay buti-buti ng Panginoon sa ating buhay kung ang puso natin ay nasa Kanya. Di po ba? So, kung pinipersecute po natin ang ating mga kasama, isipin po natin na si Jesus ang ating pinipersecute. So, huwag na natin gawin yun. Sabi ganun. Amen. So, amen. So, mag-jump po tayo sa Saul, encounter Jesus as his Lord. He was filled with the Holy Spirit. Yan. So, na-encounter ni Saul si Jesus Christ, that Jesus Christ is the Messiah. Sa Acts 9:22. Yet Saul more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. So praise the Lord that there is power in the name of Jesus talaga, na if we receive her, we receive Him, there is power in her name, in His name. Di po ba na talagang may mangyayari sa ating buhay. Kung naiintindihan po natin ang Kanyang salita, kung naiintindihan po natin kung sino si Jesus Christ sa ating buhay, ay yung Holy Spirit will be in us. Amen. So, we believe that the Holy Spirit will ang nagbibigay buhay kung ano po ang nalalaman natin kay Jesus Christ. Di po ba, before kilala lang natin ang Jesus Christ, but because we don't have yet the Holy Spirit, hindi po natin makikilala. Walang power yung knowledge and wisdom natin about Jesus Christ. Kung andyan lang. Kaya hindi po natin na-acknowledge ang pagka-makadiyos ni Jesus Christ sa ating buhay. Amen. So praise the Lord dahil sa Holy Spirit na kahit nabaliktad na, naging powerful, naging marami po siyang kahikaya para manampalataya kay Jesus Christ because of the Holy Spirit. So nabaliktad na siya na yung gustong ipapatay. Lagi nilang inaabangan day and night, but he become boldly speaking in the name of the Lord. Yes. Amen. So Acts 9:28. Amen. So kung gusto niyo basahin, basahin niyo po yung buong chapter ng Acts 9. 9:28. So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. Amen. So praise the Lord. So talagang kahit anong nangyayari sa kanya, but the Holy Spirit is in him. Kaya naging boldly siya sa pag-share ng gospel sa mga tao. Kaya dumami pa ang mananampalataya sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Sabi niya doon sa Acts 9:31. And the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened and encouraged by the power of the Spirit. It is increasing in numbers. Amen. Fear of the Lord. Amen. Living in fear. Amen. Praise the Lord. Kasi they were encouraged by the power of the Holy Spirit, and the numbers to pray, yung pananampalataya sa Galilee, Judea, and Samaria was increased by numbers. Praise the Lord. So talaga ang Holy Spirit ang gumagalaw sa kanila.